Diyos na sa pinalala, kanay inako nila, hinirang tawang iniingatan, at dakilain at simbahin ang Panginoong butihin. Ihalay mga awitin sa piging na handog na sa atin. Ihalay mga awitin sa piging na handog na sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon, 20 ng Setyembre, magkaroon po tayo ng pagunita ng mga martir ng Korea na sina San Andres Kim Taegon na pare, San Pablo Chong Hasang at mga kasama. Mga martir sa siglo XIX. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pamansang dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman ikaisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo tigit na sa Ukraine. Mga kapatid, ipinapahayag ni San Pablo sa ating unang pagbasa ang dakilang nakatago na misteryo sa ating buhay pananalig at panampalataya at sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas. Tayo ay tinuturuan ng ating Panginoon na maging matapat sa ating pananalig, hindi kagaya ng mga bata na hindi sumusunod sa dapat sundin sa buhay. Ang ating buhay pananalig ay dapat na sentro sa Diyos. Ngunit sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at tagapagligtas ng tanang bansa, iyong tinawag ang mga taga-Korea upang mapaanib sa iyong mga hinirang sa pagsampalataya bilang mga Katoliko. Sa iyong pagtaguyod, naging mga banal na martir, sina San Andres, San Pablo, at mga kasamahan, na pawang marangal sa pagpapahayag ng katapatan sa iyo, pakundangan sa kanilang ulirang halimbawa at panalangin. Yung ipagkaloob na hanggang kamatayan kami ay makapanatiling matatag sa pagsunod sa iyong mga utos. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, malaki ang pag-asa kung magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Gayon may sinulat ko rin ang mga tagubiling ito upang hindi man ako makarating agad, ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambayan ng buhay na Diyos
na simbahan na siyang haligi at saligan ng katotohanan. Napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon. Siya'y nahayag ng maging tao at pinatotohanan ng Espiritu. Nakita ng mga anghel, ipinangaral sa sanlibutan, pinaniwilaan ng lahat, at sa langit ay tinanggap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawain napakadakila ng Panginoong lumikha. Gawin na pagdakila ng Panginoong lumikha. Buong puso siyang pasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Lahat niyang gaway dakila at wagas. Bukod sa matuwid, hindi magwawakas. Hindi inaalis sa ating gunita na siya'y mabutit, mahabaging lubha. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Sa may pagkakatakot, pagkat sagana, pangako ng poon ay hindi nasisira. Ipinadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay nang ibigay niya lupa ng dayuhan. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Tumayo po ang lahat. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, sa ano ko nga ihambing ang mga tao ngayon? At ano ang nakakatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinutugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat nakaparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak. At sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba. At sinasabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman,
ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamagitan ng kanyang mga anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo ng ika-24 na linggo sa kanilang panahon. At ngayon, 20 ng Setyembre, ay ating ginugunita ang mga martir ng Korea, mga martir ng Asia. Sa atin pong mga pagbasa, ay atin pong napakinggan ang tungkol sa naaangkop na buhay, pananampalataya o pananalig sa ating pong Hesus Nazareno. Una sa lahat, tayong mga tao ay may iba't ibang paraan paano ang buhay natin ay naaayon o dili kaya naangkop sa mga kasalukuyang mga panahon. Sapagkat iba't iba ang pagtingin ng bawat tao. Iba't iba din ang kultura na siyang nagbigay impluwensya sa buhay ng tao, sa kanyang pag-isip at sa kanyang pagkilos at sa kanyang kalakaran sa buhay. Iba't iba din sa bawat kalakaran ng tao ang kanyang pagpapahayag ng pananalig ayon sa kulturang kanyang kinamasnan. Gaya ng ibang mga kultura dito sa ating simbahan sa Asya. Kaya nga may mga martir dahil hindi maunawaan ang mga pagtuturo ng isang reliyon at isa nito ang ating Kristiyanong buhay o pagtuturo sa Ebanghelyo. Kaya kinakailangan na dapat nating pagnilay-nilayan ng malaliman ang bawat galaw ng tao. Na maski sa modernong panahon na kung saan halos tayo ay magkaparihan ng kilos at pag-isip dahil sa mga moderno na komunikasyon, lalo na ang mga komunikasyon na atin pong naranasan dahil sa internet at sa tinatawag na teknolohiya na cyber o cyber technology. Na kung saan, kung anong nangyari sa ibang bansa, kung anong mga sinasabi at kamalingan ng ibang bansa ay halos nadala na sa atin. Pero sa kabila ng ating pag-unlad, sa pagkilala at pagkaroon ng kaalaman sa mga moderno na pagtingin na halos kaparihan na sa lahat ng buong mundo, nariyan pa rin ang tinatawag nating mga bias, kakaiba na pagtingin, kakaiba na pagtanggap. Kaya po tinuturo sa atin ni San Pablo sa kanyang unang sulat kay Timoteo, Kapitulo 3, verso 14 hanggang 16, na ang hiwaga at katotohanan ng ating reliyong Kristiyano ay nahayag sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus na siya ay salita na nagkatawang tao at ito'y pinatotohanan ng diwa ng Diyos o ng Espiritu Santo at pinaniwalaan ng karamihan na nalig sa ating Panginoon. Pero mayroon pa rin hindi nabubuhay ayon sa ganitong pananalig. Pero sa lahat ng nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ayon pa sa ating Salmo 110, versikulo 2, napakadakila ang gawa ng Diyos at dahil dito, sila'y nananalig ng tunay. Ang kailangan sa pananalig at panampalataya natin ay kung ano ang dapat, narapat at sapat. Kung ano ang dapat, ibig sabihin kung ano ang angkop
na gawain sa pananalig. Sapagkat mayroon pong mga tao na sobra ang kanilang ginagawa. Kuminsan ito'y tinatawag na overacting, UE, sa pananalig, na makikita ng iba mayroon ng fanatisismo at hindi na bagay. Mayroon ding iba naman na parang nalulusaw na o nang lalamig, na kung saan hindi na makikita ni kahit anong bahid ng mga gawain para sa pangreliyon. At mayroon namang iba na akala nila sila lang ang tama at sila ay nagsasabi na tama kami, kayo ay mali. Kami ay maligtas, hindi kayo ang maliligtas. Yung mga pagtingin na yan ay pagtingin ng mga Parisiyo, mga Sadusiyo, at mga Iskriba. Na sa ating Ebanghelyo nga ni San Lucas, Kapitulo 7, verso 31 hanggang 35, noong hindi na tinanggap ng mga Parisiyo, ng mga Iskriba, at ng mga Sadusiyo, na ang kanilang pagtingin ay ang kaligtasan lang sa pamagitan sa pagsunod sa tatlong tradisyon. Ano pong tatlong tradisyon? Tradisyon na Torah tungkol sa kautusan ng Diyos, tradisyon sa mga pagtuturo ng mga propita at na tinatawag na nabiim, at tradisyon ng kitubim na mga kaalaman at mga karunungan na tinuturo sa mga Hudyo. Ito'y tinatawag nilang tinak. At kung labas dito na pagtuturo, ito ay mali at hindi nakakaligtas. Ang sinasabi ng ating Panginoon, iba ang galaw ng Diyos. Ang Diyos ay gumagalaw sa pamagitan ng mga propita at ibang tao na kung saan ipinapahayag sa ibang paraan ng lambuhay at pagtuturo paano mamuhay na angkop at tumatalima sa kalooban ng Diyos. Dito natin makita ang tinuturo sa ating Panginoon ngayon na sinasabi niya, paano may hambing ang mga tao? Sa panahon ng ating Panginoong Hesus, sila'y tulad ng mga bata na naglalaro lang sa may plaza. Ang kanilang paglalaro ay, sundin ninyo kung anong awitin namin, yun ang galaw nyo. Kaya kung sila'y tumutugtog ng flauta na masaya, dapat sumasayaw. At kung sila ay nanambitan, dapat mag-iiyakan. Itong parabang follow the leader na laro. Na kung saan sabi ng Panginoon, hindi angkop ang tinuturo ng mga iskriba, ng mga Parisiyo, ng mga Sadusiyo, na mahigpit ang kanilang pagtingin sa tradisyon, lalo na ang tradisyon tungkol sa kautusan at sa aklat ng karunungan. Sapagkat pumunta si San Juan Bautista at ang tinuturo niya, pagbalik loob, hindi naman siya nagbalik loob. Na kung saan, kanila pang sinasabi, inaalihan siya ng demonyo dahil kakaiba ang kanyang buhay. Siya ay naroon sa ilang. Siya ay nag-aayuno. Siya ay laging nagsasabi na kakaiba sa palaging tinuturo at napakinggan ng tao. At dumating ang ating Panginoon, nakibagay siya. Ang ating Panginoong Hesus Nazareno, siya ay kasama sa mga tao. Kumakain, umiinom, pumupunta kahit saan. Anong sinasabi ng mga tao? Ay, itong tao ito, hindi ito propita, matakaw. Kasama niya mga makasalanan. Ang ibig sabihin dito, anuman ang bias ng tao kung minsan, yon ang kanilang pinapairal. Huwag naman ganon ang ating pagtingin sa buhay. Sapagkat ang galaw ng Diyos ay galaw ng sorpresa ng Espiritu Santo, na kung saan ang pagkilos niya ay kumikilos sa ating mga puso at budhi o konsensya. Hindi sa kung anong tradisyon, hindi kung anong kalikaran na palagiang sinusunod ng tao. Ito ginagawa at ito'y tradisyon na natin. Mulat sa pulpa, ganito rin ang gawin mo. Hindi po ganyan ang Panginoon. Ang Panginoon ay tumatawag sa atin
Ano ang pinakamabisa, pinakaangkop, at nararapat at dapat gawin ng nananalig upang siya'y mahalin, upang siya'y paglingkuran, upang tayo'y tumatalima sa kanyang kalooban. Yun ang kailangan. Ang mga tradisyon maaaring makatulong, pero hindi yan ang tunay na sandigan at patakaran at basihan kung tayo ba'y tunay na nalig sa Diyos. Ang tunay na pananalig sa Diyos ay ang ating pakipag-ugnayan sa Kanya ng malaliman. Sa buhay na panalangin na kinakausap natin siya sa ating mga puso. At puso sa puso ang ating ugnayan sa Diyos. At totoo at tapat tayo sa lahat ng ating pananalig sa Diyos na kung saan dito sa banal na misa o anumang mga panalangin, damang-dama natin ang presensya ng Diyos sapagkat siya ay mahalaga. Ngunit kung halimbawa tayo patulog-tulugan lang sa panahon ng pagdasal, o walang tayong dinaranas na tunay na pagmamahal sa Kanya, walang saysay, walang silbi ang pagbigay buhay ng Panginoong Hesus Nazareno. Bakit? Hindi natin siya ginagalang. Hindi natin siya minamahal. Hindi naangkop ang ating buhay pananalig sa Kanya. Itanong po natin sa ating sarili, paano naangkop at dapat at karapat-dapat ang ating pananalig sa Diyos? Kung ito ay nagsilbi na apoy, na siyang nagpapaapoy at nagpapaalab ng ating pagmamahal sa Kanya. Ang Diyos, ulitin ko po, ay kumikilos sa ating mga konsensya at kalooban. Dapat sa kalooban at kaibuturan ng ating mga puso, doon tayo makipag-ugnayan sa Kanya sa buhay, panalangin at kontemplasyon, sa paggawa ng mabuti at halikaing mabuti, sapagkat sa dapat at narapat na pananalig sa Diyos at pagmamahal sa Kanya, atin pong matumbasan ang Kanyang pag-alay buhay upang tayo'y maligtas. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo po ang lahat. Minamahal po mga kapatid, ipinapahayag ng mga propeta ang pagdating ng ating mananakop. Sa pamagitan ng pagpapahayag ng pagsisisi sa mga kasalanan, ipinapahayag ni San Juan Bautista ang kanyang pagdating sa diwa ng pagsisisi. Manalangin tayo sa tulong ng Diyos. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway patuloy pang umunlad at higit pang humikayat sa mga sumasampalataya sa maluwalhating hapag ng kaharian. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mayayaman at ang dukha naway hindi umiwas sa hamon ng kaharian. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayo naway tumugon ng may katapatan sa tawag ng pagbabalik loob. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Lahat tayo naway magtalaga ng ating sarili sa gawaing pangkaharian. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga yumao naway mabuhay sa tahanan ng Panginoon at magbunyi sa hapag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo.
Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa tahimik idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, inaanyahan mo kami upang makapiling ka sa iyong kaharian. Ngayon nanalangin kami para sa iba. Tulungan mo kaming maisama sila sa na inihanda ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Tumayo po ang lahat. Manalangin kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos na mga makapangyarihan. Tanggapin lawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, yung paunlakang tanggapin ang mga alay ng iyong bayang ginigiliw. At yung paginapating kami ay yung kalugdan bilang haing kapakinakabangan sa ikabubuti ng sanlibutan. Pakundangan sa panalangin ng mga martir sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na sina San Andres, San Pablo at mga kasamahan ay pararangan. Sila'y kapanag naming may paindigan ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay sapagkat napat mong kanilang matularan ay ang anak na naghain ng siling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya, kaisa na mga nagsisiawit ng papuri sumpay sa kalangitan, kami nagbunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kasmitan ng Espiritu ng banal ang makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, alingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanoy na patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ang mga apostol ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Kasama sina Andres Kim Saigon, San Pablo Chong Hasang at mga kasama. Kasama si San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na muhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang puri sa karangal mo sa pagitan ni anak na aming Panginoong Hesus-Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu-Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu-Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisain siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sangang landas ay may kahirapan. Kung ang lungkot o panganib sa'yo'y biglaang dumalaw, o kung ikaw sa bigat ng iyong pasan, Panginoon ng galingan, Panginoon ng asahan, ikanya'y halina't lumapit sa akin, kayong mga napapagalaking pagiging hawain, bigat ng iyong pasanin ay aking pagdadaanin. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami ay iyong binigyan ng lakas na dulot ng banal na salo-salo. Sa pagunita namin sa mga banal na martir, hiling namin kami ay iyong pamalagiin sa matapat na pagsampalataya sa iyong anak at sa pagmalasakit sa kaligtasan ng lahat bilang mga kaanib ng iyong simbahan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Eucharistia, Banal na Misa, kinala sa loob at sa labas ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kami naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na laging nagbibigay ng tulong o donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga ilangan at mga hirap.
Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Isus Nazareno. Tayo po ay tinatawag na magiging maalab sa ating pagpapahayag ng ating pananalig sa Diyos. Hindi po sa quantity o karamihan ng ating ginagawa, bagkus sa dekalidad o quality ng ating buhay panalangin, kawang gawa at paggawa ng mabuti at ugaling ating isinasabuhay. Ngayon na po ang paspas. Mangyari po lamang itas bagya, mga bagay-bagay ng paspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Isus Nazareno, inahayag mo sa pagitan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kalingan ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtan naman nila ang iyong katugunan at tanggapin ng kasagutan mitang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga lamiimahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na may maalalang pangako sa binyag na ikaw kang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,